Paano nga ba nabubuo ang bagyo? Bago ang lahat ay pakipindot ang subscribe button para updated kayo sa mga videos na i-upload ko. Maraming salamat. Mainit na tubig sa karagatan. Ang pangunahing pangangailangan para sa pagbuo ng isang typhoon ay mainit na tubig sa karagatan. Ang mga typhoon, tulad ng lahat ng tropical cyclone, ay kumukuha ng enerhiya mula sa init ng ibabaw ng dagat. Kailangan ang temperatura ng dagat na hindi bababa sa 26.5 degrees Celsius, 80 degrees Fahrenheit. Ang mainit na tubig ay nagpapainit sa hangin sa ibabaw, na nagiging sanhi ng pagtaas ng hangin. Habang ang mainit na hangin ay umaakyat, ito ay lumalamig at nagkukulang, na naglalabas ng latent heat, na higit pang nagpapainit sa paligid na hangin at nagpapalakas ng pag-akyat. Mababang wind shear. Ang wind shear ay tumutukoy sa pagbabago sa bilis at direksyon ng hangin habang umaakyat sa himpapawid. Upang ang isang tropical cyclone ay maging super typhoon, kinakailangan ng mababang wind shear. Ang mataas na wind shear ay maaaring makagambala sa organisasyon ng bagyo sa pamamagitan ng pagtanggal o pagbaluktot sa istruktura ng cyclone. Ang mababang wind shear ay nagpapahintulot sa bagyo na umunlad ng patayo at mapanatili ang maayos na sentro. Atmospheric instability. Ang atmospheric instability ay nangyayari kapag ang mainit, moist na hangin malapit sa ibabaw ay umaakyat at lumalamig habang umaakyat. Ang prosesong ito ay lumilikha ng isang siklo kung saan ang umaakyat na hangin ay napapalitan ng iba pang mainit na hangin, na muling umaakyat, lumalamig, at nagkukulang. Ang instability na ito ay mahalaga para sa pagbuo at pag-intensify ng bagyo. Ang pag-condense ng moisture sa umaakyat na hangin ay naglalabas ng latent heat, na higit pang nagpapalakas sa bagyo. Pre-existing weather disturbance. Ang isang tropical cyclone ay karaniwang nagsisimula bilang isang low-pressure area o tropical disturbance. Ang paunang disturbance na ito ay nagbibigay ng kinakailangang kondisyon para magsimula ang cyclone. Maaaring ito ay isang organisadong kumpol ng thunderstorms o isang malawak na lugar ng mababang presyon. Ang pagkakaroon ng pre-existing disturbance ay tumutulong sa pagkonsentre ng moisture at paglikha ng isang mas tiyak na lugar ng mababang presyon. Coriolis effect. Ang Coriolis effect, na dulot ng pag-ikot ng Earth, ay mahalaga para sa pagbuo ng rotasyon ng cyclone. Ang effect na ito ay nagiging sanhi ng pag-ikot ng bagyo sa counterclockwise na direksyon sa Northern Hemisphere at clockwise na direksyon sa Southern Hemisphere. Ang Coriolis effect ay tumutulong sa pagbuo ng pag-ikot ng cyclone at nag-aambag sa pagbuo ng mata ng bagyo, kalmadong sentro ng mababang presyon na napapaligiran ng isang singsing ng matinding convection. Pag-intensify sa super typhoon. Habang ang tropical cyclone ay lumalakas, maaari itong maging super typhoon, na tinutukoy kapag ang bilis ng hangin ay umabot sa hindi bababa sa 150 miles per hour, 240 kilometers per hour. Ang proseso ng pag-intensify ay kinabibilangan ng patuloy na supply ng mainit na tubig. Hanggang ang bagyo ay nasa ibabaw ng mainit na tubig, patuloy itong makakakuha ng enerhiya at lalakas. Feedback mechanism. Ang proseso ng paglabas ng init sa pamamagitan ng condensation ay lumilikha ng isang feedback loop. Ang feedback mechanism na ito ay tumutulong sa pagpapataas ng bilis ng hangin at organisasyon ng bagyo. Pagbuo ng mata. Habang ang bagyo ay lumalakas, ito ay bumubuo ng isang maayos na nakatatak na mata sa sentro ng bagyo. Ang mata ay napapaligiran ng isang rehiyon ng napakamalakas na hangin at matinding pag-ulan na kilala bilang eyewall. Pagpapanatili at epekto pakikisalamuha sa lupa. Kapag ang super typhoon ay tumama sa lupa, ang lakas nito ay maaaring lubos na mabawasan dahil sa pagkawala ng pinagmumula ng mainit na tubig at tumaas na friction sa lupa. Gayunpaman, ang bagyo ay maaari pa ring magdulot ng malubhang pinsala dahil sa mataas na bilis ng hangin, malakas na pag-ulan, at storm surges, pagkawala, pagkatapos ng pakikisalamuha sa lupa o paglipat sa mas malamig na tubig.
Ang super typhoon ay unti-unting humihina at nawawala habang nababawasan ang pinagkukunan ng enerhiya at ang istruktura ng bagyo ay bumabagsak. Sa kabuuan, ang isang super typhoon ay nabubuo sa pamamagitan ng kombinasyon ng mainit na tubig sa dagat, mababang wind shear, atmospheric instability, at pre-existing na disturbance sa panahon, kung saan ang Coriolis effect ay tumutulong sa pag-organisa ng pag-ikot ng cyclone. Kapag nabuo na, ang super typhoon ay maaaring magdulot ng malubhang epekto dahil sa matinding bilis ng hangin at malakas na pag-ulan.